Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Good morning, everyone. We are gathered here today for the ceremonial signing of the Memorandum Order authorizing the National Amnesty Commission to issue safe conduct passes in favor of amnesty applicants. At this point, may we request the President to sign the Memorandum Order. Witnessing the signing of the Memorandum Order are NAAC Chairperson Lea Tanodra Armamento, Undersecretary Angelito M. De Leon, members of the National Amnesty Commission, Westmencom Commander Lieutenant General Antonio Navarrete, and 6th Infantry Division Commander Major General Donald Gumiran. Congratulations, National Amnesty Commission. May we request May we request everyone to please return to their respective seats. At this point, may we now call on Special Assistant to the President, Secretary Antonio Ernesto F. Lagdameo Jr. to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you to the Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Please be seated. The Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Charlie Galvez. Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. The Mindanao Development Authority Secretary, Secretary Leo Magno. BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. The Province of Maguindanao del Norte Officer in Charge Governor Sharfudon Tukaw, P. Mastura, and other provincial governors present here today. The Municipality of Datuodin Sinswat, Mayor Lester Sinswat, and other municipal mayors that are here today. National Amnesty Commission Chairperson Attorney Lea Tanodra Armamento. The West Mindanao Commander Lieutenant General Antonio Navarrete, 6th Infantry Division Commander Major General Donald Gumiran, Moro National Liberation Front Chairman Muslimin G. Sema, Moro National Liberation Front Vice Chairman Abdul Karim Tan Miswari, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Marami na po tayong pinagdaanan bilang isang bansa. Sa mahabang kasaysayan ng ating bayan, ilang beses na rin tayong nakipaglaban sa mga dayuhang mananakop. Ngunit ang isa sa pinakamalungkot na yugto sa ating kasaysayan ay ang labanan ng Pilipino laban sa kapwa Pilipino. May ilan sa ating mga kapatid, mga kapwa Pilipino na dahil sa adhikaing pinaglalabanan ang napilitan tahakin ang landas na taliwas sa batas
na ang layunin ay sila'y protektahan at ipagtanggol. Kaya ngayong araw na ito, muli natin pinatatayunan ang mga at na mas mangingibabaw ang pagkakaisang lahi. Sa diwa ng pagkakaisa at paghilom ng bayan, ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng National Amnesty Commission ay magsisimula ng magbibigay ng safe conduct passes sa mga dating rebelde na may kinakaharap na arrest warrant para sa mga kasong may kaugnayan sa kanilang panindigang pampolitika. Ang mga safe conduct passes na ito ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon sa mga aplikante ng amnestiya laban sa pagka-aresto, pagkakulong at pag-uusig. Higit sa lahat, ito ay isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Ito ay isang bagong pahina upang makapagsimula muli. Isang tabi ang pansariling interes at makiisa sa pagtataguyod sa kaunlaran ng ating bayan. Ang paglagda natin ngayon ng Memorandum Order ay patunay na handa ang inyong pamahalaan na mag-abot ng kamay sa sino mang nagnanais magbalik loob sa batas ng ating lipunan. Alam natin na marami ang nagnanais na mamuhay ng mapayapa at maayos sa batas. Ngunit ang mga kasong naisampalaban sa kanila ay nagiging balakid sa kanilang pagbabago. Marami ang may pag-aalinlangan, umuwi sa kanilang mga tahanan at patuloy na nangungulila sa kanilang mga pamilya. Ngayong araw na ito, nais kong iparating sa inyo, bukas po ang aming pinto. Kung taus-puso ang inyong pagbabago, handa ang pamahalaan na makinig, umalalay at sumuporta sa inyong pagbabalik loob. Makakaasa kayo na handa ang National Amnesty Commission na gabayan kayo ng naayon sa batas at alinsunod sa prosesong makatarungan. Ang isang matatag na bansa ay lumalaban ng may katwiran para sa kapayapaan. Inaasahan ko ang National Amnesty Commission, ang Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity at ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang pambansang kapulisan at ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na patuloy ninyong gagampanan ang inyong mga tungkulin na tapat sa larangan ng adhikaing pangkapayapaan. Tiyakin natin na mga safe conduct passes na ay kikilalanin natin ng mga lahat ng otoridad. Magsilbi sana tayong tulay sa pagkamit ng kapayapaan at pagpapalakas ng bansa sa pamamagitan ng paghikayat at pag-aalay sa dating mga rebelde nagnanais maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Ating itinataguyod ang isang bagong Pilipinas, kung saan ang bawat mamamayan ay namumuhay ng walang takot at may dangal. Ito ang ating pangarap para sa bawat Pilipino. Kaya ang panawagan ko ay gagampanan natin ang ating tungkulin sa bansa. Tulong-tulong tayong itaguyod ang isang bayang nagkakaisa at nagtutulungan sa pag-angat ng bawat Pilipino. Nawat isabuhay natin ang diwa ng pagiging bagong Pilipino. Disiplinado, mahusay, at may pagmamahal sa bayan. Piliin natin ang tamang patungo sa isang mapayapa at maunlad na kinabukasan para sa ating mga anak at sa buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. May we call in front the National Amnesty Commission regular and ex-officio members to please proceed on stage. Representatives from MNLF and MILF, please stand by.
Next, may we request everyone to remain in your places, and may we request representatives from MNLF and MILF to proceed in front and join the photo opportunity. Local Amnesty Board members and Secretariat, please stand by. Thank you. Please exit to your right.